noong 7 taon ng paghahari ni Artaxerxes. Umalis si Ezra sa Babylonia ng unang araw ng unang buwan. At sa patnubay ng kanyang Diyos ay dumating siya sa Jerusalem ng unang araw ng 5 buwan. Buong sikap na pinag-aralan ni Ezra ang kautusan ni Yahweh upang maisagawa niya ito at upang maituro niya sa bayang Israel ang mga batas at tuntunin nito. Ito ang nilalaman ng liham na ibinigay ni Haring Artaxerxes kay Ezra, ang pari at eskriba na dalubhasa sa kautusang ibinigay ni Yahweh sa Israel. Isinusugo kita at ng aking 7 tagapayo upang siyasatin ang mga nagaganap sa Jerusalem at Huda. Alamin mo kung sinusunod nilang mabuti ang kautusan ng iyong Diyos na ipinagkatiwala sa iyo. Mula pa sa panahon ng aming mga ninuno hanggang ngayon, kami po na inyong bayan ay lubog na sa kasalanan. Dahil po sa aming mga kasalanan, kami pati ang aming mga hari at mga pari ay pinabayaan ninyong madaig at masakop ng mga hari ng ibang mga lupain. Pinagpapatay nila kami, binihag at pinagnakawan. Ganapang pagyurak na nangyari sa amin maging hanggang sa kasalukuyan. O Yahweh, Diyos ng Israel, kayo ay makatarungan. Subalit niloob ninyong may matira sa aming lahi. Inaamin po namin ang aming kasalanan sa inyo at wala po kaming karapatang humarap sa inyo dahil dito. Nagtipon-tipon ang lahat sa Jerusalem, sa liwasang bayan sa harapan ng pintuan ng tubig. Hiniling nila kay Ezra na pari at talubhasa sa kautusan na kunin nito ang aklat ng kautusan ni Moises na ibinigay ni Yahweh para sa Israel. Kaya't ng unang araw ng 7 buwan, kinuha ni Ezra ang aklat. Dinala niya ito sa kapulungang binubuo ng mga lalaki, babae at mga batang may sapat ng kulang at pangunawa. Si Ezra ay nakikita ng lahat sapagkat mataas ang kanyang kinatatayuan. Ang lahat ay tumayo nang buksan niya ang aklat. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. At nagkaroon na. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon sa himpapawid, at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Wala pang anumang halaman o pananim sa lupa, sapagkat hindi pa nagpapaulan noon ang Panginoong Yahweh, at wala pa ring nagsasaka. Pagkatapos, ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao mula sa alabok. Hiningahan niya sa ilong, at nagkaroon ito ng buhay. Gumawa ang Panginoong Yahweh ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silangan, at doon dinala ang taong kanyang nilalang. Pinatubo niya roon ang lahat ng uri ng punong kahoy na magagandang pagmasdan at masasarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan ay naroon ang punong kahoy na nagbibigay buhay. At gayon din ang punong kahoy na nagbibigay kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakainin ang bungang iyon, sapagkat sa araw na kainin mo yon ay mamamatay ka. Matapos gawin ang lahat ng ito,
Sinabi ng Panginoong Yahweh, hindi mabuti na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng isang angkop na makakasama at makakatulong. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Yahweh. Isang araw, tinanong nito ang babae, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay. Sinabi lang yan ng Diyos, sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon, ay makakaunawa kayo. Kayo'y magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama. Ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Naisip din niya na kahanga-hanga ang maging marunong. Kaya't pumitas siya ng bunga. At kumain ito. Binigyan niya ang kanyang asawa at kumain din ito. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila na lamang sila'y hubad. Kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos. Pinagtahi-tahi nila ang mga ito at ginawang panakip sa katawan. Bakit mo ginawa ang bagay na yon? Tanong ng Panginoong Yahweh sa babae. Mangyari po'y nilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain. Sagot naman ito. Pagkatapos sinabi ng Panginoong Yahweh, katulad na natin ngayon ang tao, sapagkat alam na niya ang mabuti at masama. Baka pumitas siya at kumain ng bungang kahoy na nagbibigay buhay at hindi na siya mamatay. Kaya pinalayas na sa halamanan ng iden ng tao upang magbungkal ng lupang kanyang pinagmulan. Nakita ni Yahweh na laganap na ang kasamaan ng tao sa daigdig at puro kasamaan na lamang ang palaging nasa isip nito. Kaya't labis na ikinalungkot ni Yahweh na nilikha pa niya ang tao. Sinabi niya, lilipulin ko ang lahat ng taong aking nilalang. Lilipulin ko rin ang lahat ng hayop at mga ibon. Ikinalulungkot kong nilalang ko pa ang mga ito. Palulubugin ko sa tubig ang buong daigdig at malilipo lang lahat ng may buhay sa balat ng lupa. Ang lahat ng may hininga sa ibabaw ng lupa ay namatay. Ang mga tao at mga hayop sa daigdig ay nilipol ng Diyos. Maliban kay Noe at sa kanyang mga kasama sa barko. Sinabi ng Diyos kay Noe at sa kanyang mga anak, ito ang aking pakikipagtipan sa inyo. Kailan may hindi ko nalilipulin sa pamamagitan ng baha ang lahat ng may buhay. Wala ng baha na gugunaw sa daigdig. Ang mga anak ni Noe na kasama niyang lumabas sa barko ay sina Shem, Japhet, at Ham na ama ni Kanaan. Ang tatlong ito ang pinagmulan ng lahat ng tao sa daigdig. Ang mga anak ni Shem ay sina Elam, Ashur, Arphaxad, Lud, at Aram. Si Arphaxad ang ama ni Sela, na ama naman ni Eber. Eber, Peleg, Reu, Serug, Nahor, Tera, at Abram, na tinawag ding Abraham. Sinabi ni Yahweh kay Abram, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak,
at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain at ang sa iyo'y sumumpa ay aking susumpain. Sa pamamagitan mo, lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Sumunod nga si Abram sa utos ni Yahweh. Nilisan niya ang Haran noong siya'y 75 taon. Sumama sa kanya si Lot. Isinama ni Abram ang kanyang asawang si Sarai at si Lot na pamangkin niya. Dinala niyang lahat ang kanyang mga alipin at mga kayamanang naipon nila sa Haran. Pagkatapos nito'y nagtungo sila sa Kanaan. Pagkaraan ng lahat ng ito, si Abram ay nagkaroon ng isang pangitain. Sinabi sa kanya ni Yahweh, Abram, huwag kang matakot. Ako ang iyong kalasag na mag-iingat sa iyo. Bibigyan kita ng napakalaking gantimpala. At sumagot si Abram, hindi mo ko pinagkalooban ng anak, kaya ang alipin ko ang magmamana ng aking ari-arian. Dinala siya ni Yahweh sa labas at sinabi sa kanya, tumingin ka sa langit at masdan mo ang mga bituin. Mapipilang mo ba yan? Ganyan karami ang magiging lahi mo. Si Abram ay sumampalataya kay Yahweh at dahil dito, siya'y itinuring ni Yahweh bilang isang taong matuwid. Hindi magkaanak si Sarai na asawa ni Abram. Ngunit mayroon siyang aliping babae na taga-Ehipto na ang pangalan ay Hagar. At ipinaubaya nga ni Sarai sa kanyang asawa si Hagar upang maging asawang lingkod. 10 taon na si Abram na naninirahan sa Kanaan nang ito'y nangyari. Matapos sipingan ni Abram si Hagar, nagdalang tao nga ito. Subalit nagmalaki si Hagar at hinamak nito si Sarai. Dahil dito, sinabi ni Sarai kay Abram, ikaw ang dahilan ng paghamak ni Hagar sa akin. Alam mong ako ang nagkaloob sa iyo ng alipin kong ito. Bakit niya ako hinahamak ngayong siya'y nagdadalang tao? Si Yahweh na ang humatol kung sino sa atin ang tama. At sumagot si Abram, alipin mo naman siya, kaya gawin mo sa kanya ang gusto mo. Pinagmalupitan nga ni Sarai si Hagar, kaya ito'y tumakas. Sinalubong siya ng anghel ni Yahweh sa tabi ng isang bukal sa ilang na malapit sa daang patungo sa Shur. Sinabi ng anghel, magbalik ka at muling magpasakop sa kanya. Mga anak mo ay aking pararamihin at sa karamihay di kayang bilangin. Nagsilang nga si Hagar ng isang anak na lalaki kay Abram, at ito'y pinangalanan nitong Ismael. Nang 79 na taon na si Abram, nagpakita sa kanya si Yahweh at sinabi, ako ang makapangyarihang Diyos. Sumunod ka sa akin at ingatan mong walang dungis ang iyong sarili habang ikaw ay nabubuhay. Hindi na Abram ang itatawag sa iyo, kundi Abraham, sapagkat ngayoy ginagawa kitang ama ng maraming bansa. Tutuparin ko ang aking pangako sa iyo at sa iyong lahi habang panahon, at ako'y magiging Diyos ninyo.
Sinabi pa rin ng Diyos kay Abram, "Hindi na Sarai ang itatawag mo sa iyong asawa, kundi Sara. Sapagkat siya'y pagpapalain ko, magkakaanak ka sa kanya at siya'y magiging ina ng maraming bansa. May magiging hari mula sa kanyang mga salinlahi." Ayon sa panahong sinabi ng Diyos, si Sara nga ay nagdalang tao at nanganak ng isang lalaki kahit matanda na noon si Abraham. Isaac ang ipinangalan ni Abraham sa kanyang anak. Lumaki ang bata at nang ito'y awatin, naghanda ng malaking salo-salo si Abraham. Minsan, nakikipaglaro kay Isaac si Ismael, ang anak ni Abraham kay Hagar na taga-Ehipto. Nang makita ito ni Sara, sinabi niya kay Abraham, "Palayasin mo ang aliping yan at ang kanyang anak, sapagkat ang anak ng aliping yan ay hindi dapat makibahagi sa mamanahin ng anak kong si Isaac." Labis itong ikinalungkot ni Abraham sapagkat anak din niya si Ismael. Ngunit sinabi ng Diyos kay Abraham, "Huwag kang mag-alala tungkol sa mag-ina. Sundin mo na ang gusto ni Sara. Sapagkat kay Isaac magmumula ang lahing sinabi ko sa iyo. Ngunit ang anak mong yan kay Hagar ay magkakaanak din ng marami, at sila'y magiging isang bansa, dahil anak mo rin naman si Ismael." Madaling araw pa lamang, ang mag-inay ipinaghanda na ni Abraham ng baong pagkain at inumin. Ipinapasa ni Abraham ang mga ito kay Hagar, at ang mag-ina ay kanyang pinaalis. Ishmael. Nagpagala-gala sila sa ilang ng Beersheba. Nang maubos na ang dalang tubig, iniwan ni Hagar ang kanyang anak sa lilim ng isang mababang punong kahoy at naupo ng may 100 metro mula sa kinaroroonan ng bata. Sabi niya sa sarili, "Di ko matitiis na makitang mamatay ang aking anak." Samantalang nakaupo siyang nag-iisip, umiiyak naman ang bata. Narinig ng Diyos ang iyak ng bata at nagsalita mula sa langit ang anghel ng Diyos, "Hagar, anong bumabagabag sa iyo? Huwag kang matakot. Naririnig ng Diyos ang iyak ng iyong anak. Lapitan mo siya at patahanin. Gagawin kong isang dakilang bansa ang kanyang lahi." Pinagliwanag ng Diyos ang paningin ni Hagar at nakita nito ang isang balon. Pinuno niya ng tubig ang dalang sisidlan at pinainom ang bata. Hindi nga pinabayaan ng Diyos si Ismael. Ito'y lumaki sa ilang ng paran at naging mahusay na mangangaso.
Pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos, "Abraham." "Narito po ako," tugon naman niya. Sinabi sa kanya, "Isama mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moriah. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin." Kinabukasan, maagang bumangon si Abraham at nagsibak ng kahoy na gagamiting panggatong sa handog na susunugin. Inihanda niya ang asno at umalis kasama si Isaac at ang dalawang aliping lalaki papunta sa lugar na sinabi ng Diyos sa kanya. Nang ikatlong araw ng paglalakbay, natanaw na nila ang dakong kanilang pupuntahan. Kaya't sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, "Bantayan ninyo rito ang asno at kami na lamang ng bata ang aakyat sa bundok. Sasamba kami sa dako roon at babalikan namin kayo." Ipinapasa ni Abraham kay Isaac ang kahoy na panggatong. Dala naman niya ang apoy at patalim at magkasama silang lumakad. Tinawag ni Isaac ang pansin ng ama. "Ama." "Ano yon, anak?" tugon ni Abraham. "Mayroon na tayong apoy at panggatong. Ngunit nasaan ang tupang ihahandog?" tanong ni Isaac. Sumagot si Abraham, "Anak, ang Diyos ang magbibigay niyon." Kaya't nagpatuloy sila sa paglakad. Pagsapit nila sa lugar na itinuro ng Diyos, gumawa ng altar si Abraham. Inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at inihiga si Isaac matapos kapusin. Nagsasaksakin na niya ang bata. Tinawag siya ng anghel ni Yahweh at mula sa langit ay sinabi, "Abraham, Abraham." "Narito po ako," sagot ni Abraham. Sinabi ng anghel, "Huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan. Natitiyak ko ngayong handa kang sumunod sa Diyos sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa mong anak." Paglingon niya ay may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog sa halip na ang kanyang anak. Mula sa langit, nagsalitang muli kay Abraham ang anghel ni Yahweh, "Ako'y nangangako sa pamamagitan ng aking pangalan, Yahweh, sapagkat hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak, pagpapalain kita. Ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Sasakupin nila ang mga lunsod ng kanilang mga kaaway. Sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig sapagkat sinunod mo ang aking utos." Kay Isaac ipinamana ni Abraham ang lahat niyang ari-arian. Si Abraham
ay nabuhay ng 175 taon. Matandang-matanda na siya nang mamatay. 40 taon na si Isaac nang mapangasawa niya si Rebeka, anak na dalaga ni Betuel, isang Arameyong taga-Mesopotamia. Si Rebeka ay kapatid ni Laban, isa ring Arameyo. Hindi magkaanak si Rebeka, kaya't nanalangin kay Yahweh si Isaac. Dininig naman siya at si Rebeka ay naglihi. Dumating ang panahon at nanganak nga siya ng kambal. Lumaki ang mga bata. Naging mahusay na mangangaso si Esau. At sa kaparangan na halos tumigera, si Jacob naman ay tahimik at lagi sa bahay. Nagpakita sa kanya ang Diyos at siya'y binasbasan. Jacob ang pangalan mo, ngunit mula ngayon, Israel na ang itatawag sa iyo. Sinabi pa sa kanya, ako ang makapangyarihang Diyos. Magkakaroon ka ng maraming anak. Darami ang iyong mga lahi at sa kanila'y may mga magiging hari. Magmumula sa lahi mo ang maraming bansa. Mas mahal ni Israel si Jose kaysa ibang mga anak, sapagkat matanda na siya nang ito'y isinilang. Iginawa niya ito ng damit na mahaba at may manggas. Nang mahalata ng mga kapatid ni Jose na mas mahal siya ng kanilang ama, kinamuhian siya ng mga ito at ayaw siyang pakisamahang mabuti. Minsan, nanaginip si Jose at lalong namuhi ang mga kapatid niya nang ito'y ikwento niya sa kanila. Sabi ni Jose, napanaginipan ko na tayo ay nasa bukid at nagbibigkis ng trigo. Tumayo ang aking binigkis at yumukod sa paligid nito ang inyong mga binigkis. Ano? Ang ibig mo bang sabihin ay maghahari ka sa amin? Tanong nila. At lalo silang nagalit kay Jose. Nanaginip muli si Jose at isinalaysay sa kanyang mga kapatid ang ganito. Nakita ko sa aking panaginip na ang araw, ang buwan at 11 bituin ay yumuko sa aking harapan. Inggit na inggit kay Jose ang kanyang mga kapatid. Inisip-isip namang mabuti ng kanyang ama ang mga bagay na ito. Isang araw, nasa Shechem ang mga kapatid ni Jose at pinapastol doon ang kawan ng kanilang ama. Sinabi ni Israel kay Jose, "Gumayak ka at sumunod sa iyong mga kapatid." Opo, tugon ni Jose. Sinabi pa ng kanyang ama, "Tingnan mo kung sila'y nasa mabuting kalagayan." Pagkatapos bumalik ka agad at nang malaman ko. Lumakad nga si Jose mula sa libis ng Hebron at natagpuan sa Dotan ang mga kapatid. Malayo pa'y natanaw na siya ng mga ito. Nagkaisa silang patayin siya. Sinabi nila, ayan na ang mahilig managinip. Patayin natin siya at ihulog sa balon at sabihing siya'y sinila ng mabangis na hayop. Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa kanyang mga panaginip. Paglapit ni Jose, hinubad nila ang mahabang damit nito na may manggas at inuhulog sa isang tuyong balon. Habang sila'y kumakain, may natanaw silang pangkat ng mga Ismaelitang mula sa Gilead.
Ang kanilang mga kamelyo ay may kargang mga gagawing pabango na dadalhin sa Ehipto. Sinabi ni Juda sa kanyang mga kapatid, "Wala tayong mapapala kung papatayin natin ang ating kapatid. Mabuti pa'y ipagbili na lamang natin siya sa mga Ismaelita kaysa ating saktan. Siya'y kapatid din natin, laman ng ating laman at dugo ng ating dugo." At sila'y nagkasundo. Kaya't nang may dumara ang mga mangangalakal na Midianita, iniahon nila si Jose at ipinagbili sa halagang 20 pirasong pilak. At si Jose dinala ng mga Ismaelita sa Ehipto. Pagkatapos, dinala nila ang damit ni Jose sa kanilang ama at sinabi, "Nakita po namin ang damit na ito. Tingnan nga ninyo kung ito nga ang sa mahal ninyong anak." Nakilala niya agad ang damit. Kanya nga ito. Pinatay ng mabangis na hayop ang anak ko. Pihong nagkaluray-luray ang kanyang katawan. Inaliw siya ng lahat niyang mga anak, ngunit patuloy ang kanyang pamimighati. Sinabi niya, "Mapupunta ako sa daigdig ng mga patay na nagdadalamhati dahil sa pagkawala ng aking anak." Patuloy siyang nagluksa dahil kay Jose. Dinala nga si Jose sa Ehipto at dooy ipinagbili siya ng mga Ismaelita kay Potifar, isang Ehipsyo na pinuno sa pamahalaan ng Faraon at kapitan ng mga tanod sa palasyo. Napansin ni Potifar na tinutulungan ni Yahweh si Jose, kaya ginawa niya itong katiwala sa bahay at sa lahat niyang ari-arian. Ipinagkatiwala ni Potifar kay Jose ang lahat, maliban sa pagpili ng kanyang kakainin. Si Jose matipuno at magandang lalaki. Dumating ang panahon na pinagnasaan siya ng asawa ni Potifar. Sinabi nito, "Sipingan mo ko." Hindi pinapansin ni Jose ang babae kahit araw-araw itong nakikiusap na sumiping sa kanya. Ngunit isang araw, nasa bahay si Jose upang gampanan ang kanyang tungkulin. Nagkataong wala roon ang ibang mga utusan. Walang ano-ano'y hinablot ng babae ang kanyang balabal at sinabi, "Halika't sipingan mo na ako." Patakbo siyang lumabas, ngunit naiwan ang kanyang balabal sa babae. Nagsisigaw ito at tinawag ang mga katulong na lalaki. "Tingnan ninyo, dinalhan tayo ng asawa ko ng Hebreyong ito para hamakin tayo. Sukat ba namang pasukin ako sa aking silid? At gusto akong pagsamantalahan. Mabuti na lamang at ako'y nakasigaw." Nagalit si Potifar nang marinig ang sinabi ng asawa. Kaya't ipinahuli niya si Jose at isinama sa mga bilanggong tauhan ng Faraon. Pagkaraan ng 2 taon, ang Faraon naman ang nanaginip. Pagsapit ng umaga, nabagabag siya, kaya't ipinatawag niyang lahat ng mga salamangkero at mga matatalinong tao sa buong Ehipto. Isinalaysay niya ang kanyang mga panaginip, ngunit isa may walang makapagpaliwanag ng kahulugan ng mga ito. Lumapit sa Faraon ang tagapangasiwa ng mga inumin at sinabi sa kanya, "Ako po'y may malaking pagkukulang na nagawa. Nang magalit po kayo sa amin ng punong panadero at ipabilanggo ninyo kami sa tahanan ng kapitan ng mga tanod, kami po'y parehong nanaginip." Isa pong binatang Hebreo na alipin ng kapitan ng mga tanod ang kasama namin doon. Siya po ang nagpaliwanag ng aming panaginip. Sinabi po niyang ako'y mababalik sa tungkulin at ang punong panadero'y bibitahin. Nangyari pong lahat ang kanyang sinabi.
pinatawag agad ng Faraon si Jose. Nang mailabas na sa bilangguan, siya'y nag-ahid, nagbihis at kaagad humarap sa hari. Sinabi ng Faraon sa kanya, "Ako'y nanaginip, ngunit walang makapagsabi sa akin ng kahulugan yon. Nabalitaan kong mahusay kang magpaliwanag ng mga panaginip." Sinabi ng Faraon, "Ako raw ay nakatayo sa pangpang ng ilog Nilo. May 7 magaganda at matatabang bakang umahon sa ilog at nanginain. Walang ano-ano'y 7 mga payat na baka. Pinakapangit na sa nakita ko sa buong Ehipto ang umahon din sa ilog. Muli akong nakatulog at nanaginip na naman. May nakita akong 7 uhay sa isang puno ng trigo na hitik ng hinog na butil. Sa puno ring ito, may sumibol na 7 uhay, ngunit lanta, napakapayat ng mga butil. At tinuyo ng hanging silangan. Kinain ng mga payat na uhay ang matataba. Isinalaysay ko na ito sa mga salamangkero, ngunit walang makapagpaliwanag sa akin. Magkakaroon ng 7 taong kasaganaan sa buong Ehipto. Ang kasunod naman nito'y 7 taon ng taggutom. At dahil sa kapinsalaang idudulot nito, malilimutan na sa Ehipto ang nagdaang panahon ng kasaganaan. 2 ulit po ang inyong panaginip, mahal na Faraon, upang ipaalam sa inyo na itinakda na ng Diyos ang bagay na ito at malapit na niya itong isagawa. Kaya't sinabi ng Faraon kay Jose, ang Diyos ang nagpakita sa iyo ng lahat ng ito, kaya't wala nang hihigit pa sa iyo sa karunungan at pangunawa. At ngayon, inilalagay kitang gobernador ng buong Ehipto. Inalis ni Faraon sa kanyang daliri ang singsing na pantatak at isinuot yon kay Jose. Pitong taong nag-ani ng sagana sa buong lupain. Ang naipon niyang trigo ay sindami ng buhangin sa dagat, kaya't hindi na niya tinatakal dahil sa dami. Natapos ang 7 taon ng kasaganaan sa Ehipto at sumunod ang 7 taong taggutom tulad ng sinabi ni Jose. Ngunit sa buong Ehipto'y may pagkain samantalang taggutom sa ibang bansa. Nang wala nang makain ng mamamayan, sila'y dumaing sa Faraon. Sinabi niya sa mga taga-Ehipto, "Magpunta kayo kay Jose at sundin ninyo ang kanyang sasabihin." Lumaganap din ang taggutom sa ibang mga bansa, kaya't ang mga mamamayan nila'y pumunta sa Ehipto upang bumili ng pagkain kay Jose. Kasama ng ibang taga-Kanaan, lumakad ang mga anak ni Jacob upang bumili ng pagkain sapagkat laganap na ang taggutom sa buong Kanaan. Nakilala agad ni Jose ang mga kapatid niya, ngunit hindi siya nagpahalata. "Taga saan kayo?" babagsik niyang tanong. "Taga Kanaan po. Naparito po kami upang bumili ng pagkain," tugon nila. Nakilala nga ni Jose ang kanyang mga kapatid, ngunit hindi siya namukhaan ng mga ito. Naalala niya ang kanyang mga panaginip tungkol sa kanila, kaya't sinabi niya, "Kayo'y mga espiya at naparito kayo upang makita ang kahinaan ng aming bansa, hindi ba?" "Hindi po. Kami pong mga lingkod ninyo'y bumibili lamang ng pagkain. Magkakapatid po kami at kami mga taong tapat. Hindi po kami mga espiya." Sinabi ni Jose, "Tulad ng sinabi ko, kayo'y mga espiya. At isinusumpa ko sa ngalan ng Faraon, hindi kayo makakaalis hanggang hindi ninyo dinadala rito ang inyong bunsong kapatid. Kung talagang nagsasabi kayo ng totoo, isa lamang sa inyo ang ibibilang ko. Ang iba'y makakaalis na
at maaari nang iuwi ang pagkaing binili ninyo para sa inyong mga pamilya. Ngunit pagbalik ninyo'y kailangang isama ninyo ang bunso ninyong kapatid. Dito ko malalaman na kayo'y nagsasabi ng totoo at hindi kayo mamamatay. Sumang-ayon ang lahat. Hindi nila alam na nauunawaan ni Jose ang kanilang usapan, sapagkat gumagamit pa ito ng tagasalin sa wika kapag humaharap sa kanila. Pagsapit ng gabi, tumigil sila upang magpahinga. Binuksan ng isa ang kanyang sako upang pakainin ang asno niya at nakita ang salapi sa loob ng sako. Napasigaw ito, "Ibinalik sa akin ang aking salapi. Heto sa aking sako." Nanginig sila sa takot at nagtanong sa isa't isa, "Ano ang ginawang ito sa atin ng Diyos?" Pagdating nila sa Kanaan, isinalaysay nila kay Jacob ang nangyari sa kanila. Sinabi nila, "Ama, napakabagsik pong magsalita ng gobernador sa Ehipto. Akalain ba naman ninyong pagbintangan pa kaming mga espiya?" Sinabi ni Israel, "Kung yun ang mabuti, sige, payag na ako. Ngunit magdala kayo ng handog sa gobernador. Kaunting balsamo, pulutpukyutan, astragalo, laudano, alponsigo, at almendra." Isama na ninyo ang inyong kapatid at lumakad na kayo. Loobin awa ng makapangyarihang Diyos na kahabagan kayo ng taong yun upang mabalik sa akin si Simeon at si Benjamin. Kung hindi man sila maibalik, handa na ang loob ko. Nagdala nga sila ng mga kaloob at salaping dapat dalhin at nagbalik sa Ehipto kasama si Benjamin. Pagdating ni Jose, tumukod silang lahat sa kanyang harapan at ibinigay ang dala nilang handog. Kinumusta sila ni Jose at pagkatapos ay tinanong, "Kumusta naman ang inyong ama? Malakas pa ba siya?" "Ginoo, buhay pa po siya at malakas," tugon nila. At sila'y lumuhod at yumukod muli sa harapan niya. Pagkakita ni Jose kay Benjamin, siya ay nagtanong, "Ito ba ang sinasabi ninyong bunsong kapatid? Pagpalaing ka ng Diyos, anak." "Lumapit kayo," sabi ni Jose. Lumapit nga sila at nagpatuloy siya ng pagsasalita. "Ako nga si Jose, ang inyong kapatid, na ipinagbili ninyo sa Ehipto. Ngunit wag na ninyong ikalungkot ang nangyari. Wag ninyong sisihin ang inyong sarili sa ginawa ninyo sa akin. Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang maraming buhay. 2 taon pa lamang ang taggutom. 5 taon pa ang darating at walang aanihin sa mga bukirin. Pinauna ako rito ng Diyos upang wag malipol ang ating lahi. Kaya, hindi kayo kundi ang Diyos ang nagpadala sa akin dito. Ginawa niya akong tagapayo ng Faraon, tagapangasiwa ng kanyang sambahayan, at tagapamahala ng buong Ehipto." Sinabi pa ni Jose, "Bumalik kayo agad sa ating ama at ibalita ninyo na ako ang pinapamahala ng Diyos sa buong Ehipto. Sabihin ninyong pumarito agad siya sa lalong madaling panahon." Sa utos ng Faraon, ibinigay ni Jose sa kanyang ama at mga kapatid ang pinakamabuting lupain ng Rameses sa bansang Ehipto. Nanirahan nga ang mga Israelita sa lupain ng Goshen sa Ehipto. Yumaman sila roon at dumami ang kanilang lahi. Paglipas ng panahon, namatay si Jose, ang kanyang mga kapatid at ang kanilang salinlahi. Lumipas ang panahon at nagkaroon ng Ehipto ng ibang hari na hindi nakakakilala kay Jose. Sinabi niya sa kanyang mga kababayan, "Nanganganib tayo sa mga Israelita.
Sila'y patuloy na dumarami at lumalakas kaysa atin. Kailangang gumawa tayo ng paraan upang mapigil ang kanilang pagdami. Baka salakayin tayo ng ating mga kaaway at kumampi pa sila sa mga ito at pagkatapos ay tumakas sa ating lugar. Kaya't naglagay sila ng mababagsik na tagapangasiwa upang pahirapan ng mga Israelita. Ipinagawa ng Faraon sa mga ito ang mga lunsod ng Pitom at Rameses, mga lunsod na imbakan ng mga pagkain at kagamitan. Ngunit habang inaapi, ang mga ito ay lalo namang dumarami at naninirahan ng mga Israelita sa iba't ibang bayan, kaya't sila'y kinatakutan ng mga Ehipsyo. Dahil dito, ang mga Israelita ay lalong walang awang pinahirapan. Iniutos naman ng Faraon sa lahat ng kanyang nasasakupan na itapon sa ilog Nilo ang lahat ng lalaking isisilang ng mga Hebrea at hayaan namang mabuhay ang mga babae. May mag-asawang buhat sa lipi ni Levi na nagkaanak ng isang lalaki. Napakaganda ng bata, kaya 3 buwan itong itinago ng ina. Nang hindi na siya maaaring itago pa, kumuha ang kanyang ina ng isang basket na yari sa tangkay ng tambo at pinahiran ng alkitran upang hindi pasukin ng tubig. Pagkatapos inilagay niya rito ang sanggol at inilagay sa talahiban sa may pangpang ng ilog. Ang kapatid na babae naman ng sanggol ay tumayo sa di kalayuan upang tingnan kung ano ang mangyayari. Maliligo noon sa ilog ang anak na babae ng Faraon. Natanaw niya ang basket kaya't ito'y ipinakuha niya sa isa sa kanyang mga katulong na naglalakad-lakad naman sa tabing ilog. Nang maiabot sa kanya ang basket, inalis niya ang takip nito at nakita ang batang umiiyak. Naawa siya at kanyang nasabi, "Ito'y anak ng isang Hebrea." Ang kapatid naman ng bata ay lumapit sa prinsesa at kanyang sinabi, "Kung gusto po ninyo, ihahanap ko kayo ng isang Hebreang mag-aalaga sa sanggol na yan." "Sige, ihanap mo ako," sagot ng prinsesa. Umalis ang batang babae at tinawag ang mismong ina ng bata. Nang dumating ito, sinabi ng prinsesa, "Alagaan mo ang sanggol na ito at uupahan kita." Kinuha ng ina ang sanggol at inalagaan. Nang malaki na ang bata, dinala siya ng kanyang ina sa prinsesa at siya'y itinuring na anak nito. Sinabi niya, "Iniahon ko siya sa tubig, kaya Moises ang ipapangalan ko sa kanya." Nang binata na si Moises, dinalaw niya ang kanyang mga kababayan at nakita niya ang hirap na tinitiis ng mga ito dahil sa mabibigat na gawain. Nakita pa niyang sinasaktan ng isang Ehipsyo ang isang Hebreo. Tumingin-tingin siya sa paligid. Nang wala siyang makitang tao, pinatay niya ang Ehipsyo at tinabunan ito ng buhangin. Nakarating ang balita kay Faraon, kaya ibig niyang ipapatay si Moises. Ngunit ito'y nakatakas at nakarating sa Midian. Pagdating sa Midian, naupo siya sa tabi ng isang balon. Pagkalipas ng mahabang panahon, namatay ang Faraon, ngunit dumaraing pa rin ang mga Israelita sa patuloy na pang-aalipin sa kanila ng mga Ehipsyo. Narinig ng Diyos ang kanilang daing at naalala niya ang ginawa niyang kasunduan kina Abraham, Isaac at Jacob. Nakita niya ang kalagayan ng mga Israelita at siya'y nahabag sa kanila. Samantala, habang nagpapastol si Moises ng kawan ng biyanan niyang si Jethro, na pari sa Midian, itinawid niya ang kawan sa gawing kanluran ng disyerto at nakarating siya sa Sinai, ang bundok ng Diyos. Doon, ang anghel ni Yahweh ay nagpakita sa kanya na parang apoy na nagbumula sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Kitang-kita ni Moises na nagliliyab ang puno, ngunit hindi nasusunog. Nang lalapit na si Moises, tinawag siya ni Yahweh buhat sa nagliliyab na punong kahoy. "Moises, Moises." "Ano po yun?" sagot niya. Sinabi ng Diyos,
Huwag kang lumapit. Kubarin mo ang iyong sandalyas sapagkat banal na lugar ang kinatatayuan mo. Ako ang Diyos na sinamba ng iyong mga ninuno, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Tinakpan ni Moises ang kanyang muka sapagkat natatakot siyang tumingin sa Diyos. Sinabi sa kanya ni Yahweh, "Nakita kong labis na pinahihirapan ng mga Ehipsyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap na kanilang tinitiis at narinig ko ang kanilang pagtaing. Kaya't papupuntahin kita sa Faraon upang ilabas mo sa Ehipto ang aking bayang Israel." Sumagot si Moises, "Sino po ako para humarap sa Faraon at ilabas ang bayang Israel mula sa Ehipto?" Sinabi ni Moises, "Pupunta ako sa mga Israelita at sasabihin sa kanilang ako'y sinugo ng Diyos ng aming ninuno. Ngunit ano po ang sasabihin ko kung itanong nila kung sino ang nagsugo sa akin?" Sinabi ng Diyos, "Ako'y si ako nga. Sabihin mo sa mga Israelita na sinugo ka ng Diyos na ang pangalan ay ako nga." Itinanong ni Moises, "Anong gagawin ko kung hindi makinig sa akin ang mga Israelita at hindi maniwalang nagpakita kayo sa akin?" "Ano yung hawak mo?" tanong sa kanya ni Yahweh. "Tungkod po," sagot ni Moises. "Ihagis mo sa lupa," utos ni Yahweh. Inihagis nga ito ni Moises sa lupa at ito'y naging ahas. Kaya't siya'y tumakbong palayo. Sinabi sa kanya ni Yahweh, "Hawakan mo sa buntot ang ahas." Hinawakan nga ni Moises at ito'y naging tungkod muli. "Ganyan ang gagawin mo para maniwala silang nagpakita ako sa iyo. Ang Diyos ng inyong mga ninuno. Ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob," sabi ni Yahweh. Sinabi ni Moises kay Yahweh, "Panginoon, sa mulat mula pa'y hindi po ako mahusay magsalita. Bagamat nangusap ka na sa akin, hanggang ngayon pautal-udal pa rin ako kung magsalita. Yahweh, maaari po bang iba na lang ang inyong sukuin?" Dahil dito, nagalit si Yahweh kay Moises. Sinabi niya, "Hindi ba kapatid mo ang Levitang si Aaron? Alam kong mahusay siyang magsalita. Darating siya at makikipagkita sa iyo. Matutuwa siya sa pagkikita ninyo. siya ang magiging tagapagsalita mo sa mga tao at ikaw ang magiging tagapagsalita ng Diyos na magsasabi naman sa Kanya kung ano ang sasabihin niya." Sinabi sa kanya ni Yahweh, "Pagdating mo sa Ehipto, gawin mo sa harapan ng Faraon ang mga kababalaghang ipinagagawa ko sa iyo. Binigyan kita ng kapangyarihang gawin ang mga ito. Ngunit patitigasin ko ang puso niya upang hindi niya payagang umalis sa mga tao." Pagkatapos nito, nagpunta sa Faraon sina Moises at Aaron. Sinabi nila, Ipinapasabi ni Yahweh, "Ang Diyos ng Israel, napayagan ninyong pumunta sa ilangang kanyang bayang Israel upang magpista bilang parangal sa kanya." Sinong Yahweh? sino siyang mag-uutos sa akin na payagan kong umalis ang mga Israelita? Wala akong kilalang Yahweh. Hindi ko papayagang umalis ang mga Israelita, sagot ng Faraon. Sinabi nila, "Nagpakita po sa amin ang Diyos naming mga Hebreo. Kaya isinasamo naming payagan na ninyo kaming maglakbay ng 3 araw papunta sa ilang upang maghandog kay Yahweh na aming Diyos. Kung hindi, lilipulin niya kami sa pamamagitan ng sakit o digmaan." Sinabi ng hari ng Ehipto kina Moises at Aaron, At bakit ninyo ilalayo ang mga tao sa kanilang trabaho? "Bumalik kayo ngayon din sa inyong mga trabaho."
Nang araw din yon, ipinatawag ng Faraon ang mga tagapangasiwang Ehipsyo. at ang mga kapatas na Israelita. Sinabi niya, lalo ninyong damihan ang kanilang gawain. At lalo silang higpitan sa pagtatrabaho para hindi sila makapakinig ng kung ano-anong kasinungalingan. Kaya nanalangin si Moises, Yahweh, bakit po ninyo pinahihirapan ng ganito ang inyong bayan? Bakit pa ninyo ako sinugo kung ganito rin lamang ang mangyayari? Mula nang makipag-usap ako sa Faraon, ay lalo niyang pinahirapan ang inyong bayan. Ngunit wala kayong ginagawa upang tulungan sila. Sinabi ni Yahweh kay Moises, Makikita mo ngayon kung ano ang gagawin ko sa Faraon. hindi lamang siya mapipilitang pumayag na kayo'y umalis, ipagtatabuyan pa niya kayo. Narinig ko ang daing ng bayang Israel na inaalipin ng mga Ehipsyo at hindi ko nalilimutan ang ginawa kong kasunduan sa kanilang mga ninuno. Ngunit patitigasin ko ang puso ng Faraon at gumawa man ako ng maraming kababalaghan sa Ehipto ay hindi siya makikinig sa iyo. Kung magkagayon, ipadarama ko sa kanila ang bigat ng aking kamay. Paparusahan ko ang buong Ehipto at ilalabas ko mula roon ang aking mga hukbo, ang aking bayan, Ang mga Israelita. makikilala ng mga Ehipsyo na ako si Yahweh kapag natikman nila ang bigat ng aking kamay at inilabas ko na sa Ehipto. Ang mga Israelita. Sinabi ni Yahweh kay Moises, isa na lamang salot ang ipadadala ko sa Faraon at sa buong Ehipto at papayagan na niya kayong umalis. Hindi lamang niya kayo papayagang umalis. Ipagtatabuyan pa niya kayo. At sabihin ninyo sa buong sambayanan ng Israel na sa ika-10 araw ng buwang ito, bawat pamilya ay pipili ng isang tupa o batang kambing para sa kanila. Kukuha sila ng dugo nito at ipapahid sa magkabilang poste at itaas ng pintuan ng bahay. Nakakainan ng kinatay na hayop. Sa gabi ring yon, lilitsunin ito at kakainin kasama ng tinapay na walang pampaalsa at ng mapapait na gulay. Kapag kakainin na ninyo ito, dapat nakabihis na kayo, nakasandalyas at may hawak na tungkod. Magmadali kayo sa pagkain ito. Ito ang Pasko ni Yahweh. Sa gabing yon, lilibutin ko ang buong Ehipto at papatayin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao man o hayop. At paparusahan ko ang lahat ng Diyos-Diyosan sa Ehipto. Ako si Yahweh. Dugo ang magsisilbing palatandaan ng mga bahay na inyong tinitirhan. Lahat ng bahay na makita kong may pahid ng dugo ay lalampasan ko. At walang pinsalang mangyayari sa inyo habang pinaparusahan ko ang buong Ehipto. Nang hating gabing yon, pinatay ni Yahweh ang lahat ng panganay na lalaki sa buong Ehipto, mula sa panganay ng Faraon at tagapagmana ng trono, hanggang sa anak ng bilanggong nasa piitan na matay din ang panganay ng mga hayop. Nang gabing yon, nagising ang Faraon, ang kanyang mga tauhan at lahat ng Ehipsyo, at nagkaroon ng napakalakas na iyakan sa buong Ehipto, sapagkat lahat ng bahay ay namatayan ng panganay na lalaki. Nang gabi ring iyo'y ipinatawag ng Faraon sina Moises at Aaron at kanyang sinabi, Sige, umalis na kayo sa Ehipto. Lumakad na kayo at sumamba kay Yahweh tulad ng hinihiling ninyo. dalhin na ninyo pati inyong mga tupa. Kambing at baka, umalis na kayo. At ipanalangin din ninyo ako. Nanirahan ng mga Israelita sa Ehipto ng 430 taon. Huling araw ng ika-430 taon nang umalis sa Ehipto ang lahat ng lipi ng bayan ni Yahweh. Sinabi naman ni Moises sa mga Israelita, Aalalahanin ninyo ang araw na ito ng inyong paglaya sa pagkaalipin sa bansang Ehipto. mula ro'y inilabas kayo ni Yahweh sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Huwag kayong kakain ng tinapay na may pampaalsa.
Nang payagan na ng Faraon ang mga Israelita, Hindi sa daan patungong Filistia sila pinaraan ng Diyos, kahit na yon ang pinakamalapit. Ayaw niyang ang mga Israelita ay mapasubo agad sa labanan. Baka magbago pa sila ng isip at magbalik sa Ehipto. Kaya sila ay pinaligid niya sa ilang, patungong dagat na pula. Sila'y handang-handang makipaglaban. Sa kanilang paglalakbay araw-gabi, patuloy silang pinapatnubayan ni Yahweh. Kung araw ay sa pamamagitan ng haliging ulap, at kung gabi sa pamamagitan naman ng haliging apoy na tumatanglaw sa kanila. Sinabi ni Yahweh kay Moises, pabalikin mo ang mga Israelita at doon mo sila pagkampuhin. sa tapat ng Pihahirot ng Baal-Zephon, sa pagitan ng Migdol at ng dagat. Aakalain ng Faraon na kayo'y nagkakaligaw-ligaw na sa ilang, sapagkat hindi ninyo malaman ang lalabasan. Nang makarating sa Faraon ang balita tungkol sa pag-alis ng mga Israelita, Nagbago siya ng isip, pati ang kanyang mga tauhan. Sinabi nila, bakit nating pinayagang umalis ang mga Israelita? Wala na ngayong maglilingkod sa atin. ipinahanda ng Faraon ang kanyang mga karwaheng pandigma at ang kanyang mga kawal. Hinabol nga sila ng mga Ehipsyo, ng mga kawal ng Faraon, sakay ng kanilang karwahe. Inabot nila ang mga Israelita. Sa tabing dagat, malapit sa Pihahirot, sa tapat ng Baal-Zephon. Matinding takot ang naramdaman ng mga Israelita. Nang makita nilang dumarating ang Faraon at ang mga Ehipsyo, kaya dumaing sila kay Yahweh. Sinabi nila kay Moises, wala na bang mapaglilibingan sa amin sa Ehipto kaya mo kami dinala sa ilang para dito mamatay? Inilabas mo nga kami sa Ehipto, ngunit tingnan mo ang nangyari. Hindi ba't bago tayo umalis? Sinabi na namin sa iyo na ganito nga ang aming sasapitin. Sinabi na namin sa iyo na huwag mo kaming pakialaman. At pabayaan na lamang kaming manatiling alipin ng mga Ehipsyo, sapagkat mas gusto pa naming maging alipin kaysa mamatay dito sa ilang. Sumagot si Moises, lakasan ninyo ang inyong loob, huwag kayong matakot. Tingnan na lang ninyo kung paano kayo ililigtas ngayon ni Yahweh. Hindi na ninyo muling makikita ang mga Ehipsyong yan. Ipagtatanggol kayo ni Yahweh. Pumanatag lamang kayo. وأنتم تصمتون. Sinabi ni Yahweh kay Moises, bakit mo ako tinatawag? Palakarin mo ang mga Israelita. Itapat mo sa ibabaw ng dagat ang iyong tungkod. Mahahati ang tubig at matutuyo ang lalakaran ninyo. Itinapat ni Moises ang kanyang tungkod sa ibabaw ng dagat. Magdamag na pinaihip ni Yahweh ang isang malakas na hangin mula sa silangan at nahati ang tubig. Ang mga Israelita ay tumawid sa dagat na ang nilakaray tuyong lupa, sa pagitan ng tubig na parang pader. Hinabol sila ng mga Ehipsyo hanggang sa dagat. Ang mga ito'y mga kawal ng Faraon na nakasakay sa mga karwahe at mga kabayo. Sinabi ni Yahweh kay Moises, itapat mo ang iyong tungkod sa ibabaw ng dagat at tatabunan ng tubig ang mga Ehipsyo pati ang kanilang mga karwahe. Nang bumalik sa dati ang dagat, tatabunan ng mga karwahe at kabayo ng Faraon, pati ang kanyang buong hukbo, at wala ni isa mang natira. Nang araw na yon, Ang mga Israelita ay iniligtas ni Yahweh sa mga Ehipsyo. nakita nila ang bangkay ng mga Ehipsyo nagkalat sa tabing dagat. Dahil sa kapangyarihang ipinakita ni Yahweh laban sa mga Ehipsyo, nagkaroon sila ng takot sa kanya. At sumampalataya sila sa kanya at sa lingkod niyang si Moises. Mula sa ilim, Nagpatuloy sa paglalakbay ang mga Israelita at 15 araw ng 2 buwan mula nang sila'y lumabas sa Ehipto. nang sila'y dumating sa ilang ng Sin, sa pagitan ng Ilim at Sinai. Ang mga Israelita ay nagreklamo kina Moises at Aaron. Sinabi nila,
Mabuti pa sana'y pinatay na kami ni Yahweh sa Ehipto. Doon nakakakain kami ng karne at tinapay hanggang gusto namin. Dito naman sa ilang na pinagdalhan ninyo sa amin, mamamatay kami sa gutom. Pagkatapos ng pakikipag-usap nila kay Yahweh, sinabi ni Moises at Aaron sa mga Israelita, "Mamayang gabi, mapapatunayan ninyo na si Yahweh ang naglabas sa inyo sa Ehipto, at bukas ng umaga, makikita ninyo ang kanyang kapangyarihan. Narinig niya ang inyong reklamo laban sa kanya, sapagkat tuwing gagawin ninyo ito ay sa kanya kayo nagrereklamo, hindi sa amin." Idinugtong pa ni Moises, "Mamayang gabi, bibigyan niya kayo ng karne. Bukas ng umaga itinapay ang ibibigay niya sa inyo hanggang gusto ninyo. Iyan ang sagot niya sa inyo. Ang totoo, anumang reklamo ninyo ay laban sa kanya, hindi sa amin. Sapagkat sino ba kami para pagreklamuhan ninyo?" Nang magtakip silim, dumagsa sa kampo ang napakaraming pugo. Kinaumagahan naman ay makapal na makapal ang hamog sa paligid ng kampo. Nang mapawi ang hamog, nakakita sila sa lupa ng maliliit at maninipis na mga bagay na parang pinipig. Hindi nila alam kung ano yon, kaya nagtanungan sila, "Ano ito?" Sinabi ni Moises, "Yan ang tinapay na bigay sa inyo ni Yahweh. At ito ang utos niya tungkol dyan." Bawat isa ay kukuha ng kailangan niya at ng mga kasama niya sa tolda, kalahating salop bawat isang tao. Namulot nga ang mga Israelita. May kumuha ng marami at may kumuha ng kaunti. Mula sa disyerto ng Sin, naglakbay ang mga Israelita. Sila'y humihinto at nagpapatuloy kapag sinabi ni Yahweh. Sila'y nagkampo sa Refidim, ngunit walang tubig doon. Kaya nagalit sila kay Moises. Sinabi nila, "Bigyan mo kami ng tubig na maiinom." "Bakit kayo nagagalit? Bakit ninyo sinusubukan ang kakayahan ni Yahweh?" tanong ni Moises. Ngunit talagang uhaw na ang mga Israelita, kaya sinumbatan nila si Moises. "Inilabas mo ba kami sa Ehipto para patayin sa uhaw, pati mga anak namin at mga alagang hayop?" Kaya humingi ng tulong si Moises kay Yahweh. "Ano ang gagawin ko sa mga taong ito? Gusto na nila akong batuhin." Sumagot si Yahweh, "Magsama ka ng ilang pinuno ng Israel at mauna kayo sa mga Israelita. Dalhin mo ang iyong tungkod na inihampas mo sa ilog Nilo at lumakad na kayo." "Hihintayin ko kayo sa ibabaw ng malaking bato sa Sinai. Hampasin mo ito at bubukal ang tubig na maiinom ng mga tao." Yun nga ang ginawa ni Moises, at ito'y nasaksihan ng mga kasama niyang pinuno ng Israel. Mula sa Refidim, nagpatuloy sila sa ilang ng Sinai at nagkampo sa tapat ng bundok. Kinaumagahan ng ikatlong araw ay kumulog at kumidlat. Ang bundok ay nabalot ng makapal na ulap at narinig ang isang malakas na tunog ng trompeta. Nanginig sa takot ang lahat ng tao sa buong kampo. Bumaba si Yahweh sa tuktok ng bundok ng Sinai at pinaakyat niya roon si Moises.
Ang lahat ng ito'y sinabi ng Diyos. Ako si Yahweh, ang iyong Diyos na naglabas sa iyo sa Ehipto at nagpalaya sa iyo mula sa pagkaalipin. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. Huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh na iyong Diyos. Tiyak na paparusahan ko ang sino mang gumamit nito ng walang kabuluhan. Lagi mong tandaan at ilaan para sa akin ang araw ng pamamahinga. Igalang mo ang iyong ama at ina, sa gayoy mabubuhay ka ng matagal sa lupaing ibinibigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. Huwag kang papatay. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang sasaksi ng walang katotohanan laban sa iyong kapwa. Huwag mong pagnanasa ang maangkin ng sambahayan ng iyong kapwa, ang kanyang asawa, mga alilang lalaki o babae, mga baka, asno, o ang anumang pag-aari niya. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo ito sa mga Israelita, narinig ninyo nang ako'y magsalita mula sa langit. Huwag kayong gagawa ng anumang Diyos-Diyosan, pilak man o ginto. Matapos sabihin ni Yahweh kay Moises ang lahat ng ito sa bundok ng Sinai, ibinigay niya rito ang 2 tapyas na batong kinasusulatan ng kautusan na si Yahweh mismo ang sumulat. Nang magtagal si Moises sa bundok, ang mga Israelita ay lumapit kay Aaron. Sinabi nila, igawa mo kami ng mga Diyos na mangunguna sa amin. Hindi namin alam kung ano na nangyari sa Moises na yan na naglabas sa amin sa Ehipto. Sinabi ni Yahweh kay Moises, balikan mo ngayon din ang mga Israelitang inilabas mo sa Ehipto, sapagkat itinakwil na nila ako. Tinalikdan nila agad ang mga utos ko. Gumawa sila ng guyang ginto. Yun ang sinasamba nila ngayon at hinahandugan. Ang sabi nila ay, yun ang Diyos na naglabas sa kanila sa Ehipto. Nang pabalik na sila, narinig ni Josue ang sigawan ng mga tao. Sinabi niya kay Moises, may ingay ng labanan sa kampo. Ang naririnig ko'y hindi sigaw ng tagumpay o ng pagkatalo, kundi awitan, sagot ni Moises. Nang sila'y malapit na sa kampo, nakita ni Moises ang guya at ang mga taong nagsasayawan. Dahil dito, nagalit siya. Binalibag niya sa paanan ng bundok ang mga tapyas na bato at ito'y natulog. كفرتم بالرب؟ Hinarap niya si Aaron. Ano bang ginawa nila sa iyo at pumayag kang gawin ang malaking kasalanan ito? Umakyat sa bundok si Moises at nanalangin kay Yahweh. Sinabi niya, napakalaking pagkakasala ang nagawa ng mga tao. Gumawa sila ng Diyos-Diyosang ginto. Ipinapakiusap ko pong patawarin na ninyo sila. Kung hindi ninyo sila mapapatawad, burahin na rin ninyo sa inyong aklat ang aking pangalan. Sumagot si Yahweh, kung sino ang nagkasala sa akin ay siya kong buburahin sa aking aklat. Sinabi ni Moises kay Yahweh, iniutos ninyo sa aking pangunahang ko ang bayang ito, papunta sa lupaing ipinangako ninyo.
Ngunit hindi ninyo sinabi kung sino ang makakatulong ko. Sinabi pa ninyong nalulugod po kayo sa akin at kilalang kilala ninyo ako. Kung ito'y totoo, ipinapakiusap kong sabihin ninyo sa akin ang inyong mga balak gawin para malaman ko upang patuloy kayong malulugod sa akin. Alalahanin din ninyo na ang bayang Israel ay inyo. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Tumapyas ka ng 2 batong tulad noong una at isusulat ko roon ang nasa mga tapyas na batong binasag mo." Sinabi ni Yahweh, "Makikipagkasundo akong muli sa bayang Israel. Sa harapan nilang lahat ay gagawa ako ng mga himalang hindi pa nangyayari sa daigdig kahit kailan." Dahil dito, makikita ng mga Israelita kung gaano ako kadakila. Tinipon ni Moises ang buong Israel at kanyang sinabi, "Ito ang iniuutos sa inyo ni Yahweh. Tipunin mo ang lahat ng mahuhusay na manggagawa at sila ang paggawi ng tabernakulo, ng tolda at ng mga tabing nito, ng mga kawit at ng mga patayo at pahalang na balangkas, ng mga tukod at ng mga patungan nito. Sila rin ang gagawa ng kaba ng tipan at ng mga pasanan nito, gayon din ang luklukan ng awa at ng tabing nito. Sila rin ang gagawa ng mesa, ng mga paa at lahat ng kagamitan nito, ng lalagyan ng tinapay na ihahandog sa Diyos, ng ilawan, ng mga kagamitan nito, ng mga ilaw at langis para rito. Sila rin ang gagawa ng altar na sunugan ng insenso, pati ang mga pasanan nito, ang langis na pampahid, ang mabangong insenso at ng kurtinang ilalagay sa pintuan ng tabernakulo, ng altar na sunugan ng mga handog, ng parilyang tanso, ng mga pasanan at ng mga kagamitang kasama ng altar, ng palanggana at ng patungan nito. Lahat ng ito'y ginawa ng mga Israelita ayon sa iniutos ni Yahweh kay Moises. Ang mga ito'y isa-isang tiningnan ni Moises at binasbasa ng matiyak na nangyari ang mga ito ayon sa iniutos ni Yahweh. Nang magawa ang toldang tipanan, nabalot ito ng ulap at napuno ng kaluwalhatian ni Yahweh. At mula sa bundok ni Yahweh, naglakbay sila ng 3 araw. Ang kaba ng tipan ay iniuna sa kanila ng 3 araw para ihanap sila ng lugar na pagkakampuhan. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Pumili ka ng isa sa mga kinikilalang pinuno ng bawat lipi at isugo mo sila upang manmana ng Kanaan, ang lupaing ibibigay ko sa inyo." Bago lumakad ang mga espiya, sila'y pinagbili na ni Moises. "Sa Negeb kayo dumaan, saka magtuloy sa kaburulan. Pag-aralan ninyong mabuti ang lupain. Tingnan ninyo kung malalakas o may hina ang mga tao roon, kung marami o kakaunti. Tingnan din ninyo kung mataba ang mga bukirin doon o hindi, at kung maraming punong kahoy o wala. Lakasan ninyo ang inyong loob, at pagbalik ninyo, magdala kayo ng ilang bungang kahoy mula roon." Pagkaraan ng 40 araw, umuwi na ang mga espiya at humarap kina Moises, Aaron at sa buong bayang Israel na natitipon noon sa Paran, sakop ng Kades. Iniulat nila ang kanilang nakita at ipinakita ang mga uwi nilang bungang kahoy. Ang sabi nila, "Pinag-aralan namin ang lupain at natuklasan naming ito'y mayaman at masagana sa lahat ng bagay. Katunayan ng bungang kahoy na kinuha namin doon."
Subalit pinatahimik ni Caleb ang mga taong bayan na nagrereklamo na noon kay Moises. Sinabi ni Caleb, "Hindi tayo dapat mag-aksaya ng panahon. Lusubin na natin sila sapagkat kaya natin silang gapiin." Ngunit sumagot ang ibang espiyang kasama niya, "Hindi natin sila kaya sapagkat mas malakas sila kaysa atin. Hindi maganda ang kanilang ulat tungkol sa lupaing pinasiyasat sa kanila." Ito ang sinabi nila, "Malalaking tao ang nakatira doon at sino mang magtangkang sumakop sa kanila ay lalamunin nila." Nalungkot ang buong bayan ng Israel at magdamag na nag-iyakan. Nagbulungan sila laban kina Moises at Aaron. Ang sabi nila, "Mabuti pang namatay na tayo sa Ehipto, o kaya'y sa ilang kaysa tayo'y patayin ng ating mga kaaway sa lupaing pinagdalhan sa atin ni Yahweh, at bihagi ng ating asawa at mga anak. Mabuti pa'y bumalik na tayo sa Ehipto." At nag-usap-usap sila na pumili ng isang lider na mangunguna sa kanilang pagbalik. Sina Moises at Aaron ay nagpatira pa na nakikita ng buong bayan, ngunit pinantaang babatuhin sila ng mga ito. Kaya't ipinakita ni Yahweh ang kanyang kalwalhatian sa ibabaw ng tol ng tipanan. Itinanong ni Yahweh kay Moises, "Hanggang kailan ako hahamakin ng mga taong ito? Kailan pa sila maniniwala sa akin samantalang nasaksihan naman nilang lahat ng mga himalang ginawa ko para sa kanila? Padadalhan ko sila ng salot at aalisan ng karapatan sa mana. At ikaw ang gagawin kong ama ng isang bansang higit na marami at makapangyarihan kaysa kanila." Sumagot si Moises, "Malalaman ng mga Ehipsyo ang gagawin ninyong yan. Alam pa naman nila na ang Israel ay inilabas ninyo sa Ehipto sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan. Kung lilipulin ninyo sila, sasabihin ng lahat na nilipol ninyo ang Israel sa ilang, sapagkat hindi ninyo sila kayang dalhin sa lupaing ipinangako ninyo sa kanila. Isinasamo ko nga, Yahweh, patawarin na ninyo ang mga taong ito at patnubayan sila tulad ng inyong ginagawa mula nang sila'y ilabas ninyo sa Ehipto, sapagkat kayo ay Diyos ng pag-ibig at handang magpatawad sa mga nagkasala." Sinabi ni Yahweh, "Dahil sa panalangin mo, pinapatawad ko na sila." Ngunit ito ang tandaan mo, hanggang ako'y buhay at nalulukuban ng aking kalwalhatian ang buong mundo, isa man sa mga nakakita ng himalang ginawa ko ay hindi makakapasok sa lupaing ipinangako ko sa inyong mga ninuno. Paulit-ulit nila akong sinusubok at hindi nila ako sinusunod. Nagalit nga sa kanila si Yahweh. Kaya sila'y ginawa niyang mga lagalag sa ilang sa loob ng 40 taon hanggang mamatay na lahat ang mga gumawa ng masama sa kanyang paningin. Nang unang araw ng 11 buwan ng 40 taon mula nang sila'y umalis sa Ehipto, sinabi ni Moises sa mga Israelita ang mga utos na ibinigay sa kanya ni Yahweh. "Pakinggan mo, O Israel, si Yahweh na ating Diyos ang tanging Yahweh. Ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas." Alalahanin ninyo kung paano niya kayo pinatnubayan sa ilang sa loob ng 40 taon upang matuto kayong magpakumbaba. Sinubok niya kayo kung susundin ninyo siya. Kaya matakot kayo sa kanya at sundin ang kanyang mga utos.
sapagkat kayo'y dadalhin niya sa isang mainam na lupain. Lupaing sagana sa tubig, maraming batis, at bukal na umaagos sa mga burol at mga kapatagan. Mula sa inyo, si Yahweh na inyong Diyos ay pipili para sa inyo ng isang propetang katulad ko. Dapat kayong makinig sa Kanya. Ngayon narito tayong lahat sa harapan ni Yahweh upang manumpa sa pangalan ni Yahweh at makipagtipad sa Kanya. Sa pamamagitan ng kasunduang ito, ipinapahayag niyang kayo ang Kanyang bayan at Siya ay inyong Diyos, tulad ng Kanyang ipinangako sa mga ninuno ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob. Kapag sinunod ninyo ang mga utos na ibinibigay ko sa inyo ngayon mula kay Yahweh na inyong Diyos, at kung mahal ninyo siya at ginagawa ang kanyang kagustuhan, pagpapalain niya kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Bibigyan niya kayo ng mahabang buhay at gagawing isang malaking bansa. Ngunit kapag tumalikod kayo at ayaw nang makinig sa kanya, sa halip ay naglingkod sa ibang mga Diyos, ngayon pa'y sinasabi ko sa inyong malilipol kayo. Hindi kayo magtatagal sa lupaing sasakupin ninyo sa ibayo ng Hordan. Sanda at 20 taon na ako ngayon at hindi ko na kayo kayang pamunuan. Bukod dito, sinabi sa akin ni Yahweh na hindi ako maaaring tumawid sa Hordan. Ipinatawag ni Moises si Josue at sa harapan ng sambayanan ng Israel ay sinabi ang ganito. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob, sapagkat ikaw ang mangunguna sa bayang ito sa pagsakop sa lupaing ipinangako ni Yahweh sa kanilang mga ninuno. Si Yahweh ang mangunguna sa iyo, sasamahan ka niya, hindi ka niya bibiguin o pababayaan man. Kaya't huwag kang matakot ni panghinaan ng loob. Umahon si Moises mula sa kapatagan ng Moab patungo sa bundok ng Nebo, sa taluktok ng Pisga, sa gawing silangan ng Jericho. Ipinakita sa kanya roon ni Yahweh ang buong lupain, mula sa Gilead hanggang Dan. Sinabi sa kanya ni Yahweh, yan ang lupain na aking ipinangako sa iyong mga ninunong sina Abraham, Isaac at Jacob. Sinabi ko sa kanilang ibibigay ko ito sa kanilang lahi. Ipinakita ko ito sa iyo, ngunit hindi mo mararating. At si Moises na lingkod ni Yahweh ay namatay sa lupain ng Moab, tulad ng sinabi ni Yahweh. Inilibing siya ni Yahweh sa isang libis sa Moab sa tapat ng Beth Peor. Ngunit hanggang ngayon walang nakakaalam ng tiyak na lugar. Mula noon ay wala nang lumitaw sa Israel na propetang katulad ni Moises na nakipag-usap ng harap-harapan kay Yahweh. Wala na ring nakagawa ng mga kababalaghang tulad ng ipinagawa sa kanya ni Yahweh sa Ehipto, sa harapan ng Faraon at ng mga lingkod nito. Walang ibang nakagawa ng makapangyarihan at pambihirang mga gawa tulad ng ginawa ni Moises sa harapan ng bayang Israel. Ang kautosang ibinibigay ko sa inyo ngayon ay hindi naman napakahirap sundin at unawain.
Napakalapit ng kautusan sa inyo. Nasa inyong mga labi at nasa inyong mga puso. Kailangan lang ninyo itong tuparin. Saksi ko ang langit at ang lupa, na ngayon inilahad ko sa inyo ang buhay o kamatayan, at ang pagpapala o sumpa. Kaya piliin ninyo ang buhay, para kayo at ang inyong lahi ay mabuhay ng matagal. Sinasabi ni Yahweh, darating ang panahon na gagawa ako ng bagong tipan sa Israel at Huda. Ganito ang gagawin kong kasunduan sa bayan ng Israel pagdating ng panahon. Itatanim ko sa kanilang kalooban ng aking kautusan. Isusulat ko ito sa kanilang mga puso. Ako ang kanilang magiging Diyos at sila ang aking magiging bayan. Sa makatuwid, may 14 na salinlahi mula kay Abraham hanggang kay David. 14 mula kay David hanggang sa pagkabihag ng mga Israelita sa Babylonia. At 14 din mula sa pagkabihag ng Babylonia hanggang kay Kristo.